andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, "Minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte," close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. He knew that, and yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos? That is a lie, and he knows it. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Ang nangyayari ngayon mga idol, binaliktad na naman po ni Rizon Tiveros na ang KOJC po ang nagbayad. Kung mapapansin po natin mga idol, parang ang galing naman po yata mag-English nito pong inyong dating witness laban po kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo dito sa mensahe na to, napagtanto ko lang po mga Lodi no, na hindi po ito galing doon po sa kanilang witness. Pero para sa akin mga Lodi, lalo po silang nadiin dito. Hindi nyo ba naisip yun, kampo ni Rizon Tiveros, na parang madidiin pa kayo dito? Heto na po ang araw na pinakahihintay po natin, ang pagsagot ni Rizon Tiveros ukol po dito sa sinabi po ng dati po nilang witness na bumaliktad nga po at sinasabi po at binayaran po ng kampo po ni Rizon ng 1 milyon para lang po magsinungaling laban po dito kay Pastor Apollo Kibuloy, kay VP Sara Duterte, kay Tatay Duterte. Yan po ang ating tatalakayin. Medyo mainit-init po ito mga Lodi no, dahil nagpakita po ng mga resibo si Rizon Tiveros. Ito po mga loading video na ito galing po sa page ni Rizon Tiveros mga idol Sila po ang gumawa nitong video na ito. Inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Binayaran po ako ni Ayan. Sen. Rizon Tiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. 1 million po lahat ng binigay sa akin. Alimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, "Minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte," close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Naalala niyo po yung sinabi po ng dating witness nila Rizon Tiveros na bumaliktad nga po mga idol, na sinabi po niya doon na nagbigay nga po siya ng kanyang salaysay about po dito at binago daw po ito di umano ng kampo po nila Riza. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becca Ma. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Dinagdagan daw po ito ng kaso po laban po kay VP Sara Duterte at ito nga po kay Tatay Duterte na meron daw po mga baril. Sino po kaya ang nagsasabi ng katotohanan sa kanilang dalawa mga idol no? Tingnan pa po natin. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, "I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop." Close quote. Ito po yung sinasabi ko sa inyo nung una pong ginawan ko to ng video. Dahil meron po talaga silang ika-counter dito sa witness po na bumaliktad laban po kala Rizon Tiveros. Alam na po natin yan mga Lodi. Dahil po hindi naman po nila ito tatanggapin basta-basta kung wala po silang ipang-counter dyan. Malay nyo mga idol, tanim lang po ito ng kapo po nila Pastor Apollo Kibuloy. Tapos po bigla po silang gantuhin nga po. Siyempre bago po ang mangyari ito mga Lodi, gumawa na po sila ng plan B. Imposible pong tatanggap basta-basta ng mga witness ito pong kalaban po ng KOJC. Diba? Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that, and yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos? That is a lie, and he knows it. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan.
Ang nangyayari ngayon mga idol, binaliktad na naman po ni Risa Hontiveros na ang KOJC po ang nagbayad. Malalaman po natin yan mga lodi, alam niyo po ba kung bakit? Dahil yung mga pinakita pong ebidensya ni Risa Hontiveros, pwede naman po yung malaman ng NBI kung sino man po magsisiyasat yan, kung siya po ba talaga ang nag-message nito mga idol. Titingnan po natin yan, excited na po talaga ako mga lodi, lalo na po yung pagsasampa ng kaso ni Risa Hontiveros. Eto, tingnan po natin ang mga post ni Risa Hontiveros. Napuna ko lang po kasi si Madam Risa, mga idol. Mukhang hindi po siya mapakali. At mayat maya po ang kanyang pagbibigay po ng update about nga po dito. So eto, 1 hour ago. Eto na lang po ang ating titingnan. Kasi eto po yung mga conversation daw po nila nung kanilang dating witness na bumaliktad nga po mga lodi. Narito daw po ang resibo. Tingnan po natin. Usisain po natin mga idol. Wow, talagang pinagkagastusan mga idol, no? Meron po silang editor at meron po nakalagay dyan, fake news daw po ang sinasabi nitong bumaliktad na witness. Ito, tingnan natin ang kanilang resibo. Thursday, December 14, 2023, 3:14 PM. Subject, ayan po, risahq@gmail.com. Palabang hapon. Hello, I'm Michael. Napanood ko po yung pag-file ng reso ni Risa Hontiveros sa Senado para imbestigahan si Pastor Quiboloy. Dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy nitong 2021 lang ako tumiwalag dahil sa pag-aabuso, pananakit. Ngayon lang din po ako nagkaroon ng lakas na magsalita dahil na rin sa takot. Baka ipapatay po ako kung magsasalita ako o magsampa ng kaso. Gusto ko po makamit ang hustisya sa ginawa po nila sa akin. Ano po ba ang aking maitutulong? Wow! Ito po yung kanilang resibo. Hinighlight po nila dito na dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy nitong 2021 lang ako tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Tingnan po natin ha. Meron pa po itong kasunod. Dito po ako nagtataka sa kanilang isa pang resibo. Mapapansin nyo po, dito po sa left side, ito po mga idol, yun po yung binasa natin kanina. Tapos, ito naman po mga lodi. January 28, 2024, 11:31 AM. Dito naman po siya nag-send sa legisrhb@gmail.com. Bago-bago mga lodi, no? Nung dati, dito po siya nag-send sa risahq@gmail.com. Tapos dito naman po sa kabila mga idol, legisrhb@gmail.com. Bakit kaya? Hindi ba pwedeng isang email lang po ang pagsendan ng lahat po ng inyong mga resibo? Bakit naka-segregate po mga lodi? At dito, kung mapapansin po natin mga idol, lalakihan ko lang po, parang ang galing naman po yata mag-English nito pong inyong dating witness laban po kay Pastor Apollo Quiboloy. Dear Sen.Risa, I am Mike, also an ex-worker of Quiboloy's church. I was also one of those who were hurt, slapped, hit on the head, sexual abused, and exploited by Quiboloy and his leaders. I will serve from 2015 to 2021. That's how long we will endure Quiboloy cruelty. We did nothing because he always threatened us that it would be easy to kill our parents because they were close friends of former President Duterte. Dawit pa si Tatay Duterte. Still, I felt trauma and mental health problems until now. I hope we get justice in this Senate hearing. I'm willing to speak if I have given a chance to attend the hearing. Stand up and fight, Mike. Wow! Alam nyo, dito sa mensahe na to, napagtanto ko lang po mga lodi, no, na hindi po ito galing doon po sa kanilang witness. Kung pagbabasihan po natin kung paano po magsalita yung witness po mga idol, at ito pong mga sinasabi po nung unang pag-send po nila dito po sa risahq na Gmail mga idol, kung mapapansin nyo, Tagalog naman po. Pero pagdating dito sa legisrhb@gmail.com, bakit napakagaling po niya mag-English? Parang napansin ko lang po mga idol na meron pong kakaiba dito po sa kanilang pinapakitang resibo daw po na magpapabaliktad po ng sitwasyon doon po sa isiniwalat ng dating witness po nito nila Risa Hontiveros. Pero para sa akin mga lodi, lalo po silang nadiin dito. Dahil kung titingnan po natin ang mga reaksyon ng mga netizen, galing mag-English at grammar, parang lawyer ni Risa. Maniniwala lang kami kung
kung handwritten ng witness yan. Eto pa po ang isa pa mga idol. Wow! English pa. Kala ko ba hardinero tapos ganyan English? Tingnan nyo pong mabuti mga idol ha. Halos lahat po na nag-comment dito napo na po yung pagiging magaling mag-English dito pong dati pong witness nila Risa Hontiveros. Sabi pa dito mga idol no, ang ganda ng pagkakaplastar ng script. Galing ng grammar niya, unta gibinisaya na lang niya kay makasabot man si Senator Risa og Bisaya. Di ba mga idol? Kayo na po bahala mag-stalk dito po sa sinasabi po ni Risa Hontiveros na resibo daw po nila na maglilinis po ng kanyang pangalan dito nga po sa pagbaliktad ng witness na ginamit po nila laban po kay Pastor Apollo Quiboloy, VP Sara Duterte at kay Tatay Duterte. Napakalabo po mangyari. Kung ating titingnan o uusisain mga idol, ito po ang kanilang sinasabing resibo. Para sa akin mga Lodi ha, hindi ko naman sinasabi na walang katotohanan yung resibo na pinapakita ni Risa Hontiveros. Sana naman, kung magpapakita po tayo ng mga resibo na magsasabing sinungaling o kasinungalingan lang po yung sinabi nung witness na bumaliktad mga idol, yung katanggap-tanggap naman po sana na hindi po makikitaan ng pag-i-edit o pagre-revise po ng kanyang salaysay na binitawan. Dito, pinatunayan nyo na meron ngang binago doon po sa kanyang salaysay. Bakit ko nasabi yan mga idol? Eto ho, ang haba na po nito. Halos buong pagkatao na po yata ni Pastor Apollo Quiboloy, ni VP Sara Duterte at saka ni Tatay Duterte ang nakasaad dito. Hindi nyo ba naisip yun, kampo ni Risa Hontiveros, na parang madidiin pa kayo dito? Pero tingnan po natin kung ano po ba talaga ang mga susunod na hakbang na gagawin po ng kampo nila Risa Hontiveros, kung sila po ba'y mananalo dito sa kaso pong isasampa nila o lalo po silang mapapahamak sa ginagawa po nila. Dahil mga Lodi, kung meron pong resibong pinakita si Risa Hontiveros, panigurado yan mga idol. Meron din po yung resibong ipapakita ito pong kampo po na bumaliktad na witness. Imposible rin pong wala po silang pinangahawakan na magdidiin po dito kay Risa Hontiveros na di umano'y nagbayad ng 1 milyon para lang po siraan si Pastor Quiboloy, VP Sara Duterte at saka si Tatay Duterte. Kaya talaga ang pinaka best move ni Risa Hontiveros dito ipakita sa sambayan ng Pilipino na siya'y gigil na gigil, galit na galit at magsasampa ng kaso para naman po magmukha pong hindi po talaga siya guilty doon po sa mga siniwalat ng kanilang dating witness. Abangan po natin yan mga Lodi. Sobrang excited na po ako sa mga sasabihin po ni Risa Hontiveros at ipapakita po niyang resibo pa. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.